gentlemen, Carlo Dimisilio. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan. Isang malaking laban ang mapapanood ng mga Pinoy dahil muling babalik sa action ang isa sa pinakadelikadong knockout artist ng bagong henerasyon. Ang pambato ng Ifugao, si Carl James Wonderboy Martin. 27 panalo, walang talo, 20 knockout. Isang fighter na kilala sa mabilis na kamay at mga suntok na kayang magpatulog ng kalaban anumang oras. Habang nagkaroon siya ng laban kontra Carlo Dimisilio ngayong Mayo 16, mas lalong umiinit ang usapan ng mga boxing fans. Dahil hindi na basta panalo ang habol ni Martin, kailangan daw niyang pabagsakin at isunod ang mga superstar ng Japan na si Naoya Inoue at Junto Nakatani. Sa kasalukuyan, hawak ni Martin ang number 2 contender spot sa WB o Super Bantamweight Division, kung saan nagahari ang tinaguriang monster ng Japan, si Naoya Inoue. Habang nasa number 1 contender naman ang isa pang mabagsik na Japanese champion, si Junto Nakatani. Kaya ngayon iisa ang tanong na umiikot sa isip ng mga fans. Handa na nga ba si Carl Martin para kina Inoue at Nakatani? Sabi kasi ng karamihan, mga mahihina lang daw ang tinalo ni Martin, hindi pa raw tunay na nasusubukan kontra sa elite level na kalaban. Upang mapatunayan ang kakayahan ni Martin, panoorin natin ang gabi kung saan pinatahimik niya ang mga Mexican fans sa sarili nilang teritoryo. Nang dayuhin niya ang Mexico upang harapin ang Mexican fighter na si Anthony Jimenez Salas. Taglay ni Salas ang 18 panalo, 9 na talo at 5 knockout. Naganap ang laban sa Culiacan, Mexico. Bago yan, palike at subscribe na lang kasama ang bell. Malaking tulong yan sa aming mga content creator. At pagpasok pa lang ng unang round, kitang-kita agad na mas matangkad at malaki itong Mexicanong si Jimenez na suportado ng crowd. Pero hindi natinag ang Pinoy. Habang sumisigaw ang mga Mexican fans sa bawat galaw ng kanilang pambato, kalmado lang si Martin, walang takot, humahanap ng tiempo. Kasi mga nakaka-training niya dito sa mga world caliber talaga, mga world champion din yung nakaka-sparring niya doon. So, tingnan natin, medyo maganda-ganda na ba ang may papakita niya dito. Ang accurate straight to the body, hindi na siya masyadong bumibitaw ng mga suntok na hindi. Umpisang sumugod ang Pinoy at nagpakawala ng matitinding kombinasyon. At sa bawat suntok na tumatama kay Salas, ramdam agad ang bigat ng kamao ni Wonderboy. Yun, another body shot. Body shot. Another street tool. Good job. Arriba el golpe de Anthony. Mga idol, si Carla.
Pagsapit ng second round, lalo pang naging mabagsik si Martin. Tinarget niya ang katawan at mukha ng Mexican fighter. Parang gustong tapusin agad ang laban. Doon na. Pero yun, good street. There, parang nasisilip na ni Martin kung saan ang kahinaan dito. Alas mga idol. Eto, another hook. Saktan siya doon. Another body. Another combination na tinatapon dito ni Carl. At mula sa mabilis na kombinasyon, bumagsak sa lona si Salas. Nagawa pa nitong makatayo, pero halatang lumambot na ang tuhod at hindi pa doon nagtapos ang bagsik ng Pinoy. Wow. Mula sa isa na namang solidong opensiba, muling bumagsak ang Mexican boxer. Sinubukan pa nitong lumaban, ipipinakita ang tibay, pero ibang klase ang bangis ni Carl Martin. Silip agad ni Martin saan kahinaan dito ni Salas. Grabe yung pinakawalan ni Martin. Upper. Wala nang sinayang na segundo ang Wonder Boy. Diretso siyang umatake. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan. Hanggang sa mapilitan na ang referee na pigilan ang laban upang hindi na tuluyang mapinsala ang kanilang pambato. At doon nagtapos ang gabi ng Mexico. Panalo si Carl James Martin via technical knockout sa second round. Ngayon ang tanong, may chance ba si Martin mag-world champion? Kaya na ba ni Martin makipagsabayan kay Naoya Inoue at Junto Nakatani? Ibahagi na lang sa baba ang inyong sagot, isama na rin ang inyong lugar upang malaman natin saan umabot ang suporta ng mga Pinoy. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.